Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan. Hindi ka niya pababayaan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning to everyone. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos ang ating pong buhay. Salamat sa Diyos. Panibagong umaga, panibagong pag-asa, kalakasan ng ating pong espiritual na buhay. Patuloy ng Panginoon ay gamitin tayo sa maghapon na ito. Amen sa lahat ng ating kaibigang pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, ngayon pong umaga. Salamat sa Panginoon. At muli ay makakapagbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Bago po tayo bahagi ng mabuting balita, kagaya ng ginagawa natin, tayo ay babati muna sa lahat ng kapatiran ng umaga. Amen, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Luzon, Visayas, Mindanao, lalo sa ating kaibigan si Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City. Yan, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din sa ating kasamahang sa lahat ng ating mga ka-5-9 dyan sa lugar ng Maynila. Ganon din si Brother Ramil Tumarsi ng Rizal. Yan, ganon din sa ating pong kaibigan pastor dyan sa lugar ng Bohol, kay Pastor Jun. Yan, ng Assembly of God. Salamat din sa ating mga naging bahagi ng buhay ko mga pastor. Lahat ng mga fellowship, ano man ang ating mga denominasyon, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. At ganoon din ang fellowship ni Brother Arnold. Yan, ating kaibigan yan sa UPC, United Pentecostal Church. Yan, ganoon din sa ating kaibigan sa lugar ng Samar, sa lahat ng mga taga-Samar, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos, lalo higit sa lugar ng Catbalogan City, sa pangunguna ni Pastor Paul Lapura, at ganoon din sa Santa Rita, sa pangunguna ni Pastor Albert Amante. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ganoon din sa lugar ng Basay, sa pangunguna ni Pastor glory to God, Pastor Douglas, yan, ng kanilang pastors association dyan. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. At ganoon din sa lahat ng kapatiran natin dyan, si Sister Denise at Brother Jonathan Campones. Tama ba? At saka sina Brother Sunny, pagpalain kayo ng Panginoon sa lugar ng Tacloban. Bagamat hindi sila nanonood ngayon, si Pastor Henaro Bugtay, yan, aking dating pastor, at sina Pastor Lemuel Pacribare. Lahat ng mga naging bahagi ng buhay ko mga pastor. Ganon din pala yung anak ni Brother Arnold, si Pastor Axie, yan, at si Sister Arnila, pagpalain kayo ng Diyos. At sa kanyang asawang OFW, kung nasa man siya sa ibang bansa. At ganoon din ang mga OFW, si Sister Camposano ng Abuyog Leyte. Yan, nasa po siya ngayon, Riyadh. Good morning po sa inyo. At si Sister Renila, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos. At ganoon din si Pastor Edwin Lugar sa lugar ng Chiba, Japan. Ganon din ang tao nito, si Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Yan, salamat po sa Diyos. At ganon din kay Sir Khalid ng Carmona, Cavite. Yan, wala na po tayo sa chaplain ngayon at ako'y mag-uusap na lamang po tayo. Amen. Hallelujah. Salamat din po kay Pastor Ramon Montevirgen ng Pampanga City. Si Sister Lizelle, ang kanyang buong pamilya, patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong pong pagmi-ministry. At ganoon din ang pamilya Chua ng lugar ng Pampanga, kay Sister Big, Sister Jengjeng, Brother Junjun, kay Brother Jun, kay Brother Edward, lahat ng pamilya Chua at mga kordero, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ang inyong negosyo, pagpalain ng Panginoon, ingatan kayo sa anumang uri ng karamdaman at patuloy kayong
pagpalain ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Ganon din ang pamilya Manipol ng Laguna. Patuloy kayong ingatan ng Diyos sa pamilya Manipol. Ganon din si Sister Ethel ng Basay Samar. Yan, salamat sa Diyos. Good morning po sa inyo. Ganon din ang pamilya Austria sa lugar ng Canmarating, Abuyog, Leyte. Yan, lahat ng pamilya Austria. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Ganon din sa lugar ng Barangay Batog, family Nobe. Yan, family Nobe. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At si Sister Velasco ng Tarlac City. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At mula sa Sariaya, Quezon, kay Sister Lorna Galang, asawa ni Katuti, I pray na magaling na po kayo. At sa inyo pong mga anak, patuloy kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. At ganoon din kay Sister, yan, kay Laurente, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Kay Sister Malu Laurente at ang inyong buong pamilya, patuloy kayong pagpalain ng ating pong Panginoon Diyos. At ganoon din sa Barangay Tungko, lahat ng kapatiran sa lugar ng Tayabas, Quezon, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa lugar ng Tungko. At aking panalangin ang mabilis na paglago ng ating pong espiritual na buhay. Amen. Ang mabilis na paglago ng ating pong espiritual na buhay. Yan ang aking panalangin sa bawat isa sa atin. Ganon din sina Brother Banjo at mag-asawang Janjan. Si Brother Janjan at si Sister Mai, mag-asawa ni Brother Banjo na si Sister Erica. Si Sister Erica ay nasa ospital ngayon. Patuloy po natin siyang ipag-pray sa kanyang karamdaman ang mabilis na resulta at magkaroon ng scan at mabilis na resulta para siya makauwi na dito sa kanilang tahanan, dito sa kanilang bahay. Kung saan po ako andon ngayong umaga, ito po yung kanilang tahanan. At binabantayan pa natin yung kanilang mga anak. Amen. Dahil sila ay nasa ospital pa silang mag-asawa. So, salamat po sa Diyos. Ang panalangin ko sa aking pagdalo muli sa ospital ay makapag-pray ulit tayo sa lahat ng mayroong karamdaman. Amen. Hallelujah. Muli, sa lahat ng mga ang pamilya Bautista ay condolence po sa inyo. Ang pagpapala ng Diyos at pag-iingat ng Diyos ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ingatan. Ganun din sa akin pong pamilya. Ang pamilya Chavez, patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Sa aking kapatid dyan sa lugar ng Cavite, sa lugar ng Laguna at sa lugar ng Quezon, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga kamag-anak dyan. Muli, sa ating pong sangkay, ano tawag dito sa Cebuano? Amigo. Yan, amigo. Good morning kay Brother Arnold dyan. Ingat ka sa 2-0 mo. Amen. So, salamat sa Diyos. At nagpapasalamat po ako sa inyo pong mga panalangin. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat ng inyo pong tulong sa panalangin. At kasama ko na po ang aking buong pamilya. At good morning din kay Sister Aisa sa lugar ng Tongpo, Tayabas, Quezon. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Patuloy kayong ingatan ng Diyos, ang inyong buong pamilya. At lahat ng mga kapatiran natin dyan sa lugar ng Tongko. Yan. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga panalangin ng ating Pastor Melody. Yan, salamat po sa inyo. Patuloy tayo magpanalanginan mga kapatid. Hallelujah. At ngayong umaga ay lagi po nating tatandaan, tayo po ay pwedeng gamitin ng Diyos hindi lamang sa isang lugar. Pwede tayong gamitin ng Diyos sa maraming lugar. Kung pagkamat kayo malayo, pwede kayong maging bahagi ng gawain ito dito sa lugar ng Quezon. At announcement ko po, isama niyo po kami sa panalangin na magkaroon tayo ng maraming medisina, kahit yung mga generic lang. Tulad like, for example, tulad ng mga paracetamol, amoxicillin, mepinamic, at saka salbutamol para sa lahat na mayroong asma. Dahil tayo po ay magmi-mission uli sa lahat ng mga aita, mga manwa, ibang lahi, ibang week, ibang lingwahe. At sa pagmi-mission natin, kailangan po natin ng mga gamot para makatulong po tayo. Kung nais siya po tumulong para sa gawain, ay message nyo naman po ako sa messenger. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Amen. At wag po tayo manghihinayang tumulong para sa gawain ng Diyos. Pag tayo nagtatayo ng kaharian ng Panginoon, tayo ay nagiging bahagi sa gawain ng ating pong Panginoon. Ang pagtulong natin sa gawain ng Diyos, ito ay pag-ipon ng tinatawag na kayamanan doon sa kalangitan. Amen. Kapag tayo ay wala na rito, ayun, di tayo tawag dito. Tayo naman ay
bibigyan ng Diyos ng reward. Amen. Hallelujah. Baka meron pa akong nalilimutan. Baka meron po kayong prayer request, ay i-comment na po sa baba at atin pong ipag-pray. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli, You're captivating my soul. tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Good morning kay Sister Angelica Batica sa lugar ng Cavite. Pagpalain ka ng Panginoon, Sister Angelica, at patuloy kang ingatan ng Diyos. Ang panalangin ko ay ikaw ay nasa mabuting kalagayan at mabuting kalusugan. Amen. So, bagamat tayo matagal nang hindi nagkikita, tayo magpanalanginan, tayo ay magkalayo, at may tutulong natin sa bawat isa ay prayer, 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 prayer. Amen. Muli ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ganitong gawain. Sister Malu, patuloy kang ingatan ng Panginoon. Ganon din ang iyong asawang si Brother Jason. Ang panalangin ko kay Brother Jason, patuloy siyang ingatan ng Panginoon sa kanyang pagdadrive at mag-focus sa bawat ating mga pamilya. Amen. So ngayon pong umaga, tayo po mag-aaral ng mabuting balita. At sa inyo pong mga Bible, kung kayo po ay mayroong mga Biblia, hallelujah. Sa inyo pong mga Bible, ganito pang sinasabi sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 23 hanggang 24. Short message lamang po ito. Maikling mensahe na I pray na tayo pong lahat ay mapagpala. Amen. Pakibasa, sister. Pakibasa. Malabo na yung ilong ng pastor eh. Sige, pakibasa. 6:23-24. Matthew 6:23. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Amen. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. 24. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. So, ngayon po umaga, mga kapatid, mag-aaral tayo ngayong umaga sa Book of John chapter 8 verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang sabi ng Biblia, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Sabi dito, ang pag-aaralan natin ay ang nakakulong na kaisipan. Yan. Bakit kailangan nating pag-aralan yung nakakulong na kaisipan? Alam niyo po, maraming mga tao nakakulong sa tinatawag na nakaisipan. Sa lugar ng tawag ito, sa bilangguan, akala ng mga nasa labas, kaawa-awa yung mga nakakulong. Pero alam niyo po ba, marami sa bilangguan, nakakulong lamang sila, pero sila ay malaya. Sila ay pinalaya ng ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Ayusin ko lang po sandali, English emergency. Yan. Marami sa atin, akala ng mga nasa labas, ang mga nasa bilangguan ay nahihirapan. Subalit hindi nila alam, marami sa bilangguan ang sila ay malaya. At marami naman dito sa labas, dito sa mundo natin ginagalawan, akala nila sila ay malaya dito sa labas. Subalit sila ay nakakulong. Amen. Ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sabi doon sa tekstong binasa sa verse 23, ay ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Matthew chapter 6, verse 23. Pakibasa, pakilakasan mo, sister. Ngunit kung malawang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan, at kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Yan. Kapag malabo daw yung ating paningin, tunay ang tayo ay nasa kadiliman. Hallelujah. So, nais ng Diyos, mga kapatid, ng ating mata ay magkaroon ng kaliwanagan. Bagamat maraming tao ang nakakakita, subalit sila ay bulag sa katotohanan. Maraming tao ang tinatawag na sila ay nakakapagsalita, subalit sila ay pipi.
sa pagbabahagi ng mabuting balita. Maraming tao ang sila ay nakakarinig, subalit sila ay bingi sa mabuting balita. Maraming tao ang sila ay nakakalakad, subalit sila ay lumpo na hindi nakakagawa. Amen? At ngayong umaga, nais ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin ay tinatawag na, sabi dito, mga kulungan na nasa isip lamang. Maraming tao ang nakakulong na nasa isip lamang. Yung tinatawag na mental construct. Yung mga kulungan na nasa isip lamang. Like, for example, yung tinatawag na thoughts and belief, outlook that limits people. Yon. Nais ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin ay maraming tao ang nasa, sabi dito, maraming tao ang nasa kulungan ng kanilang isip. Tayo ang magagawa po natin, subalit nais ng ating pong Panginoon, marami sana tayong magagawa, pero dahil nakakulungan ang ating isip, wala tayong nagagawa sa kaharian ng Diyos. Nagkakaroon lamang ng limitasyon ang ating pong buhay. Nagkakaroon lamang ng limitasyon ang ating ginagawa. Para bagang ang kamay natin ay nakagapos, para bagang ang paa natin ay nakagapos. Pero hindi naman nakagapos ang ating kamay, hindi naman nakagapos ang ating paa. Amen? Ginagapos lamang tayo, ikinukulong lamang tayo ng ating isip, ng ating pong kaisipan. Kaya nga, sabi doon, dapat ang isang anak ng Diyos, bagamat siya mayroong mata, kung ikaw ay namumuhay. Pakibasa nga, Sister May. Hallelujah. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Verse 23 ng ating teksto. Matthew chapter 6. 23. Ngunit kung malabang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buhay Correct. ng buong katawan. Sabi ng Biblia, ngunit kung malabo ang iyong paningin, ay mapupuno ng kadiliman ang iyong buhay. Take note. Matthew chapter 6 verse 23, ngunit kung malabo ang iyong paningin, ay mapupuno ng kadiliman ang iyong buhay. Kaya kapag ang isang tao ay malabo ang kanyang pananaw, malabo ang kanyang pangunawa, malabo ang kanyang isip, malabo ang kanyang utak, ibig sabihin, mapupuno ng kadiliman ang kanyang buhay sapagkat ito ay nakagapos. Walang pagkakaiba sa simbahan, walang pagkakaiba sa church. Tingnan ninyo pagka-araw ng linggo. Maraming Kristiyano ang kamay ay nakagapos. Hindi maitaas ang kamay sa pagpupuri sa Diyos, hindi makagalaw. Maraming Kristiyano ang nahihiya pa rin. Nagpupuri sa Diyos, hindi maitaas. Hindi nyo ba alam na ang pagtaas ng kamay ay tanda ng pagsuko sa Diyos? Amen? Maraming mananampalataya, kompleto sa paa, dumadalo sa gawain ng Diyos. Pagdating ng praise and worship, ang paa ay nakagapos. Hindi maitalon, hindi maisayaw para sa Panginoon. Samantalang noong araw, mga kapatid, hallelujah, noong araw ang ating pong buhay, ang galing-galing natin sa sayawan. Nagtatatalon tayo. Pero bakit pag araw ng linggo, hindi natin ito magawa sa gawain ng Diyos at maibigay natin ang pinakamabuting pagpupuri, pagsamba para sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. At ito ang nais ng Diyos. Hallelujah. Ang mga pag-iisip natin ay dinadaya ng kaaway. Yung tinatawag na meron tayong mental prison. Ang nakakulong na kaisipan. Nakakulong na kaisipan. Subalit ang sabi ng Biblia sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 5, ang sabi ng Biblia, magkaroon kayo ng pag-iisip na kagaya kay Jesus. Anong merong pag-iisip na kagaya kay Jesus? Kahit marami yung bumabanat sa Kanya, kahit maraming tao nakakasakit sa Kanya, kahit pinipigilan siya ng mga religion, hindi siya napipigilan, bagkus siya'y lalong gumagawa. Hindi siya nadadaya ng kanyang kaisipan, lalo siyang nagtatrabaho para sa kaharian ng Diyos. Araw at gabi. At ang sabi ng Biblia, kaya siya ay nakaranas ng pagkapagod. Bilang tao, bilang si Jesus ay nagkatamang tao, sabi ng Biblia, nakaranas din siya ng pagkapagod, napagod ng kanyang katawan. Amen. At ang sabi ng Biblia, hindi siya nagpapahinga sa pagtatrabaho para sa gawain ng Diyos. Ilang kaya sa ating mga mananampalataya, ilang kaya sa ating mga disciple, ilang kaya sa ating mga pastor, ang matagal na tayo nagpapahinga para sa gawain ng Diyos. Na tila baga kompleto ang ating paa, ang ating kamay, subalit wala pa rin tayong nagagawa para sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi ka man maging bahagi ng paghayo, hindi ka man maging bahagi ng pagpapalo up ng iyong pastor, hindi ka man maging bahagi sa ibang lugar,
Pwede kang maging bahagi ng bawat gawain ng iyong pastor. Amen. Sa pamamagitan ng inyong pagtulong para sa gawain ng Diyos, ay pwede kayo maging bahagi. Bagamat ikaw ay hindi nakakalakad, pero ikaw ay nagiging bahagi. Amen. Alam niyo po ba, sa lugar ng Santa Rita, Samar, meron po doon isang lalaking putol ang paa, hanggang hita. Hanggang hita. Pagka po yun ay dumadalo sa gawain, gumagapang sa karsada. Ang layo ng kanyang lalakarin, ang layo ng kanyang gagapangan ay 500 meters. Malayo-layo po yun, 500 meters. Pagkatapos, pagdating niya po doon sa simbahan sa lugar ng, Lupig, Barangay Lupig. Yung po simbahan doon, paakit ng mataas na lupa. Aakit pa po yun doon, ang gamit lamang ay 2 kamay. Yes, totoo, wala siyang paa. Wala siyang paa, putol ang kanyang paa. Pero makikita mo siya sa araw ng linggo na siya ay nasa simbahan. Makikita mo siya sa araw ng Miyerkules na siya ay nasa simbahan. Amen. At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tayo ay makapaglingkod sa Diyos nang kahit tayo ay putol ang paa, nakakapaglingkod sa Diyos. Samantalang tayo, meron tayong sasakyan, meron tayong kompleto tayo, meron tayong pamasahe, bakit hindi natin nagagawang dumalo para sa gawain ng Diyos? Amen. Take note mga kapatid, ang isang Kristiyanong nauuhaw, ang isang Kristiyanong nagugutom, lagi mong hahanapin ang salita ng Diyos. Amen. At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang alin? Ang tayo ay hindi magapos, hindi tayo magapos ang paa, ang ating kamay, ang ating kaisipan, hindi tayo maikulong ng demonyo ang ating kaisipan. Nasasabihin ng kaaway, hanggang dyan ka na lang, ito na lang ang mararating mo, hanggang dyan ka na lang. Hindi po totoo yun. Kung bubuksan lamang natin ang ating isip, kung lalawakan lamang natin ang ating isip, tiyak, makakalaya ka. Kaya sabi ng Biblia, John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Pagdating sa verse 36, ang sabi ng Biblia, at kung palayain nga kayo ng anak, kayo ay magiging tunay na malaya. Hallelujah! Purihin ang Diyos ngayong pong umaga. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tayo ay magiging tunay na malaya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Isang bagay ang pinakaninanasa ng ating pong Panginoon Diyos ngayong pong umaga, na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa, na tayo ay makapaglingkod ng tuloy-tuloy. Hindi po yung kung kailan lamang natin maisip. Hindi yung kung kailan lamang natin maisip, saka tayo dadalo, saka lamang tayo tutugtog, saka lamang tayo aawit, saka lamang tayo magpupuri sa Diyos. No. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong magapos ng ating pong kaisipan. Sa verse 23, pakibasa ulit. Ano yung sabi dyan? Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Great. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong katawan. Kung makitid ang iyong utak, kung makitid ang ating isip, mapupuno ng kadiliman ang ating isip. Mapupuno ng kadiliman ang ating lahat ng ginagawa. Subalit kung tayo lamang ay patuloy na magiging tapat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Biblia, patuloy tayong pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. Yung tinatawag na self-imposed limit. Meron po yung tinatawag na sabi dito, mga taong walang tali, subalit sila ay nakagapos. Hallelujah. Mga taong hindi iginagapos pero sila ay parang nakagapos. Mga taong hindi nakakulong pero sila ay parang nakakulong. Ibig sabihin, walang nagagawa para sa kaharian ng Diyos. So, salamat po sa Panginoon. Kaya meron tayong pastor dyan sa lugar ng Isla ng Catbalogan City, si Pastor Rene Toslo. Merong nagagawa bago ang kanyang panambahan Nag-ooperate ng kanilang panambahan. Amen. So, nais ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga ay tayo ay makapaglingkod sa Panginoon ng tuloy-tuloy. Hindi po yung kung kailan lamang natin magustuhan. Hindi po yung nais ng Diyos na makalaya tayo sa ating mentalidad na tayo ay yun lamang ang ating mararating, hanggang doon lamang tayo kaya dumalo, hanggang doon lamang ang ating magagawa. Gusto ng Diyos, marami pa tayong magagawa para sa kanyang kaharian. Amen. Sabi dito yung tinatawag na mga taong wala namang pader pero parang may harang. Wala namang pader pero parang may harang. Hindi nakakakilos. Bakit nga? Dahil nga ang kanilang kaisipan ay nabalot ng kadiliman. Kaya ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Korinto, gumising kang natutulog at nang maliwanagan ka ni Kristo. Lahat na nagtutulog-tulugan, lahat na natutulog sa pansitan, ang nais ng ating Panginoon tayo ay maliwanagan ngayon pong umaga. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang sabi dito, hindi pinagbabawalan pero ayaw gumawa. Wala namang nagbabawal pero ayaw gumawa. Nakagapos, nakakulong. Amen.
Hindi naman nakagapos pero parang nakagapos. Hindi naman nakakulong pero parang nakakulong. Pwede naman gumawa pero walang ginagawa. Nanais ng Diyos na magawa natin ito para sa kanyang gawain. Amen? Kung bubuksan lamang na natin ang ating isip, kung bubuksan lamang natin ang ating, kung palalawakan lamang natin ang ating pananaw, marami tayong magagawa para sa kaharian ng Diyos. Amen? At kahit saan tayo ipapadala ng Diyos, ang nais ng Diyos, sunod lamang tayo ng sunod. Ako, halos naikot na natin itong Luzon, Visayas, Mindanao sa paglilingkod sa Panginoon. At masaya ako sa Panginoon sa gitna ng pinagdadaanan namin kahirapan. Masaya kami naglilingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon, nagagawa nating maparangalan ang Diyos. At pagdating ng araw, pagharap natin sa Panginoon, sasabihin ng Lord sa atin, "Good and faithful servant." Kahit ikaw ay nahihirapan, kahit ikaw ay napapagod, kahit marami kang tiisin, kahit marami kang problema, kahit marami kang suliranin, ay nagagawa mo pa rin paglingkuran ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos ngayon pong umaga. I can be done. Impossible. Yung pong tinatawag na minamaliit tayo ng mga ilang mananampalataya at hindi mananampalataya. At laging sasabihin nila, ay, wala namang mangyayari dyan. That's impossible. Walang mangyayari, walang himala. Yun yung maririnig natin mga negative. Pag ikinagtatrabaho, sasabihin ng maraming pastor, ay, dati na namin ginagawa yan. Dati na namin ginagawa yan. Wala namang nangyayari, wala namang imposible dyan. Meron po akong pinakita ang isang bishop dito sa lugar ng Luzon. Pinakita ko po yung ating ginagawa dyan sa summer, yung tinatawag na revival crusade, yung mga ating pagkukursada sa labas, yung nagtutugtugan tayo sa labas, pinakita natin yung mga resulta. Alam niyo po ba, sabi ng bishop, buhay pa pala yung kursada na yan? Hanggang ngayon pala, buhay pa yan? Bay, oo. Hindi naman tayo nagliligtas Ang Diyos naman na nagliligtas, ang kailangan lamang natin ay gumawa ng gumawa para sa kaharian ng Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos ang magliligtas, ang Diyos ang magbabago, ang trabaho lamang natin ay magturo na magturo, patanggapin ang mga tao sa pangalan ni Jesus, ay maraming maliligtas. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung hindi tayo magapos, hindi tayo makulong ang ating kaisipan. Palawakan natin ang ating pananaw bilang mga mananampalataya. Saan man tayo, nasa Luzon man tayo, nasa Visaya man tayo, nasa Mindanao man tayo, hanggang Mindanao, umabot ang inyong lingkod. Hanggang Sarangani, nagbabahagi tayo ng mabuting balita. Pag naalala ko nung pumunta ako sa lugar ng Sarangani, alam niyo po ba, maraming NPA doon. Nakakatakot yung pinuntahan namin. Walang pumupunta po doon sa lugar na yun na maraming sundalo na walang bakbakan. Pero salamat sa Diyos sa pagpunta namin, iningatan kami ng Panginoon. Naghahalo ang aming kaba, naghahalo ang aming takot. Pero mas nangingibabaw yung apoy ng salita ng Diyos upang tumulak sa lugar na yon. Sa pamamagitan ng pagtulak sa pagpunta sa lugar na yon, ang sabi ng Biblia mga kapatid, marami ang iniligtas ng Diyos at maraming pinagaling ang Diyos physically at spiritually, emotionally. Amen. Bakit? Sapagkat hindi tayo nananatiling nakagapos ang ating kaisipan. Kung bubuksan lamang natin ang ating puso, kung bubuksan lamang natin ang ating isip, kung paano tayo makakagawa para sa kaharian ng Diyos, marami tayong magagawa para sa kaharian ng ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayon pong umaga. Matthew chapter 17 verse 20, sabi dito, bakit hindi po namin nagawa ito? Bakit hindi po namin napagaling? Sabi ng mga disciples sa ating Panginoon Jesus, bakit hindi po namin nagawa itong pagalingin? Ang sabi ng Panginoon, may isang bagay ang kulang sa inyo. Kay liit ng inyong pananampalataya. Amen? Sa ibang word, kay liit ng inyong paniniwala. Ang mga taong maliit ang pananampalataya, ang mga taong maliit ang kanilang paniniwala, maliit din ang kanilang magagawa. Kaya ini-encourage tayo ng salita ng Diyos ngayong pong umaga. Lakihan mo ang iyong pananampalataya, lakihan natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Habang nilalakihan natin ang ating pagtitiwala sa Diyos, habang nilalakihan natin ang ating pananampalataya sa Diyos, malaki ang magagawa natin para sa kaharian ng Diyos. Amen? Huwag kang magpapadala sa kapitbahay mo, huwag kang magpapadala sa kamag-anak mo, huwag kang magpapadala sa kapatid mo, huwag kang magpapadala sa kaibigan mo, bagkos magpadala ka, mga kapatid, sa salita ng Panginoon na siyang magpapalaya sa atin. At ang sabi ng Biblia, kung palayain nga kayo ng anak, kayo ay magiging tunay na malaya. Ang isang anak na tunay na malaya, ibig sabihin wala nang makakakontrol sa atin. Lahat magagawa na natin para sa kaharian ng Diyos. Lahat magagawa na natin para sa kaharian ng Diyos. Kumusta ka kapatid ngayong pong umaga? My brother and sister, tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man ngayong umaga. Ano ang ginagawa natin para sa kaharian ng Diyos? Hindi ka naman nakagapos. Hindi ka naman nakakulong. Pero bakit ayaw nating magbigay ng oras,
pagbigay ng panahon. Kahit tayo pagod, Pastor, sasama po ako kahit isang oras lang. Gusto ko maging bahagi ng inyong gawain. Pastor, sasama po ako. Saan po ba kayo pupunta? Gusto ko maging bahagi ng gawain kahit kalahating oras lang. Amen? Nasain mo, kapatid, i-design ng iyong puso, nasain mo yung apoy ng paglilingkod sa Diyos, apoy ng katapatan sa Diyos, apoy ng hindi ka hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit ikaw ay busy sa trabaho, magagawa mo pa rin ang dati mong ginagawang. Pwede kang sumama sa paghayo, kahit isang oras lang, kahit 2 oras lang, kahit kalahating oras lang. Ang mahalaga, nagbibigay tayo ng panahon para sa Diyos. Amen? Hindi tayo pwedeng pigilan, hindi tayo pwedeng ikulong, hindi tayo pwedeng igapos ng kaaway, bagkus lalo tayo nagpupursige. Amen? Hallelujah. Magpursige po tayo para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon Diyos. Sabi ng mga disciple, Lord, bakit hindi namin napagaling? Bakit hindi gumaling ang taong ito? Ang sabi ni Jesus, napakaliit ng inyong pananampalataya. May kulang sa inyo. Ang liit ng inyong pananampalataya. Alam niyo po yung taong maliit, makitid ang utak. Kaya, meron pa akong gagamitin ilustrasyon. Meron pong mga pastor, naglabanan. Anong klaseng laban? Yung tinatawag na paramihan ng utak. Kung sino yung maraming utak, yun ang mananalo. Kaya umakyat sila doon sa 10th floor. 10th floor. Tawag ito, kwento lang ito ha. 10th floor. Mula doon sa taas, yung isang pastor ng Victory Church ay tumalon. Pagbagsak niya doon, una-ulo, naku, ang daming utak. Kalat ang utak. Sumunod naman yung isang church uli. United Pentecostal, tumalon. Ang daming utak din. Kalat ang utak. Grabe. Tapos yun namang isa. Tumalon din. Jesus is Lord. Sobrang dami ng utak. Sobrang-sobra. Sobra-sobra. Hanggang tumalon naman uli yung kabilang fellowship. Ba? May utak, kakaunti. Sus ko po. Nang tumalon yung mismong fellowship na. Yung isang fellowship, pagbagsak, pagtingin ng mga mananampalataya, puro bungo, walang utak. Ang point dito mga kapatid, marami naman talaga tayong magagawa. Pero ang problema, ginagapos tayo ng kaaway. Ikinukulong tayo ng kaaway sa ating pong kaisipan. Amen? Kaya sabi ng Biblia sa Pilipos chapter 2 verse 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na katulad kay Jesus. Ano meron pag-iisip si Jesus? Hindi siya napapagod gumawa ng mabuti. At ang sabi ng Biblia, huwag ninyong kaligtaan ang gumawa ng mabuti, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Ito ang kalugod-lugod sa Diyos na isang haing buhay, ang paggawa natin ng mabuti. At ang isang paggawa ng mabuti, alam niyo po yung totoong mananampalataya, yung pong totoong Kristiyano na mas nagiging malalim, kumbaga sa pagbibigay, hindi lamang siya magbibigay sa araw ng linggo. Kahit anong araw, ang isang taong giver nagbibigay yan para sa kaharian ng Diyos. As long na ang kanyang ginagawa ay upang maparangalan ang Diyos, hindi ang ating mga sarili, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon, lalo tayong iaangat ng ating Diyos na buhay. Amen? Ito ang kanyang nais sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi makulong ang ating isip, hindi makulong ang ating mga paa, hindi makulong ang ating kamay, hindi magapos ang ating kamay, bagkus lalo tayo magpapatuloy para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, sumagot nga siya, dahil maliit ang inyong pananampalataya. Sabi ng mga nagan, Lord, bakit hindi namin napagaling ang taong ito? Sabi ni Jesus, may isang bagay ang kulang sa inyo. Isang bagay ang kulang sa inyo. Ano yung sabi ni Jesus? Maliban sa maliit ang inyong pananampalataya, mag-ayuno kayo. Mag-fasting kayo. Maraming simbahan ang hindi na nag-aayuno. Maraming church ang hindi na nagpapasting. Kaya sabi ng Biblia, may kulang sa inyo yung pag-aayuno. Ilang kayong simbahan ang nag-aayuno pa sa ating pong panahon ngayon? Amen? Kapatid, ang pag-aayuno ay isang napakagandang bagay. Nawawala ang mga toxic ng ating katawan. Amen? Hallelujah! Makapag-ayuno ka ng isang araw, naku, ang sarap ng pakiramdam mo. Makapag-ayuno ka ng 5 days, ang sarap ng pakiramdam mo. Pastor, totoo? Ay, oo. Ako, 5 araw, nag-aayuno ako eh. 2 beses ko nang ginawa yun. Mula na ako naging pastor. At napatunayan kong ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay ng kompletong kalakasan. Sa umaga, nagpa-practice pa kami. Hallelujah, purihin ang Diyos. At ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga, tayong lahat ay
maging kagamit-gamit ng hindi po tayo nakagapos. Amen? Sabi dito, kung meron kayong pananampalatayang sinlit ng mustasa, ano pat mapalipat ninyo ang bundok. Isipin mo ha, pananampalataya, kahit maliit ang ating pananampalataya, bagamat binanggit ni Jesus kanina na kahit liit ang inyong pananampalataya, may isang bagay ang kulang sa inyo. Kahit maliit ang ating pananampalataya, basta tayo ay hindi hihinto, hindi tayo hihinto, bagos tayo magpapatuloy para sa gawain ng Diyos, malaki ang magagawa ng maliit mong pananampalataya. Subalit kung maliit na nga ngayong pananampalataya, wala pa rin tayong ginagawa para sa kaharian ng Diyos, talagang wala tayong magagawa. Amen. Nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Marami sa atin ang tayo ay malaya, pero para tayo nakakulong. Marami sa atin ang hindi nakagapos ang kamay, hindi nakagapos ang paa, pero parang tayo ay nakagapos. Subalit hindi tayo nakakulong, hindi tayo nakagapos, kaya malaya tayong makakagawa para sa kaharian ng Diyos. Para sa kaharian ng Diyos. My brother and sister, ngayon pong umaga, sabi ni Apostol Pablo, ako ay nakikiusap sa inyo. Baging totoo na po tayo ngayong umaga. Baging seryoso na po tayo sa gawain ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa, lahat tayo ay maging bahagi ng gawain, mga kapatid. Hindi po ito sa denominasyon, hindi ito sa fellowship. Ay, sa aming fellowship, hindi. Ako po, kahit anong fellowship, tinutulungan natin. Kahit anong denominasyon, tinutulungan natin. Dahil kapag namatay tayo, hindi tayo tatanungin sa langit kung ano ang ating fellowship, kung ano ang ating religion. Ang itatanong sa atin ng Diyos, ano ang ginawa mo sa lupa nang ikaw ay nabubuhay? Nagawa mo ba akong paglingkuran? Nagawa mo ba akong awitan? Nagawa mo ba akong sambahin? Na ikaw naman ay hindi nakakulong, hindi ka naman nakagapos. Bakit ayaw natin gumawa para sa kaharian ng Diyos? Ini-encourage tayo ng Diyos ngayon pong umaga, mga kapatid. Ano man ang ating pong kalagayan, ano man ang ating problema, ano man ang ating suliranin sa buhay ngayon pong umaga, mga kapatid. Mayroong Diyos na handang tumulong sa atin. Kaya huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba, huwag kang matatakot na gumawa para sa kaharian ng Diyos. Huwag kang matatakot na sumuporta para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa ating ginagawa, sa ating pagtulong para sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang nagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang gumagawa ng dakilang bagay. Ang Diyos ang gumagawa ng himala. Amen? At ang sabi ng mga tao, sila yung mga negative. Sabi nila, ay, dati na yan. Walang mangyayari dyan. Walang himala, walang imposible. Ang sabi nila, walang himala. Hindi po totoo yun. Pinatunayan ni Jesus na mayroong himala. Alam niyo po kung paano niya pinatunayan na mayroong pong himala? Ang sabi ng Biblia, walang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ang sabi ng mga tao sa Kanya, hindi yan mangyayari, walang mangyayari, hindi mangyayari ang sinasabi mo. Sabi nila sa panahon ni Jesus. Subalit ang ating Panginoon, nagbigay siya ng sample sa bawat isa sa atin. Pastor, makinig kayo. Disciple, makinig kayo. Mananampalataya, makinig kayo ngayong umaga kay Pastor Jolan. Sabi dito, pinatunayan ni Jesus na hindi siya nakakulong, na hindi siya nakagapos. Mula sa pagiging bulag, ang bulag ay nakakita. At namangha sila. Ang sabi nila, hindi ba't ang tao ay bulag? Bakit ngayon ay nakakakita na? Samantalang nang hindi pa siya naghihimala, ang sabi nila, walang himala, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. Minsan ganun tayo bilang mga mananampalataya. Kapag ikaw ay gumagawa sa kaharian ng Diyos, bilang mga pastor, kapag ikaw ay gumagawa sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng maraming pastor, ay si pastor na yan, walang mararating yan. Si Pastor Jolan, wala nang mararating yan. Bagsak na yan, si Pastor Jolan, ganito yan. Si Pastor Jolan, ganito yan. Pero pinatunayan ng Diyos yan, mga kapatid. Pinatunayan ng Diyos yan. Maraming himalang ginawa ang Diyos. At habang marami nagsasalita sa inyong lingkod, habang marami ang naiinggit, habang marami ang nagsiselo sa inyong lingkod, hindi kami tumigil ng pagtatrabaho. Kahit ako ay nagkamali, kahit ako ay nagkasala, kahit ako ay bumagsak, hindi ko pinapakinggan ang sinasabi ng maraming tao. Ang pinapakinggan ko yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Bakit? Dahil tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, dahil tayo ay hindi nagawang igapos ng kaaway, hindi tayo nagawang ikinulong ng kaaway, bagkus tayo nagpupursige. Nandito ko ngayon sa inyong harapan. Nagtuturo pa rin ng mabuting balita hanggang ngayon. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa himala ng Diyos, dahil sa Diyos walang bagay na mahirap, walang imposible sa Panginoon, sa mga taong nagpupursige, sa mga taong nagsisikap, sa mga taong nais gumawa ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Walang imposible sa Diyos. Yung mga taong nagiging negative sa simbahan, kung ano-ano ang sinasabi nila sa kanilang pastor, mananatili ka sa kalagayan mo. Hallelujah. Subalit kung tayo ay magpupursige,
mga kapatid. Hindi natin kailangan lagi ng himala. Hindi natin lagi kailangan ng himala. Maraming Kristiyano ang gumawa ng gumawa. Ito'y nagkadugtong-dugtong na lang, nagkadugtong-dugtong na lang at naabot nila ang kanilang pangarap. Pero dahil pa rin sa pamantayan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga, mga kapatid. Huwag nating pahintulutan na tayo ay parang nakagapos na hindi ka naman nakagapos. Huwag mong pahintulutan na tila baga ikaw ay nakakulong na hindi ka naman nakakulong, na pwede ka namang maraming magawa para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Pinatunayan ng Diyos yan, ang sabi ng mga tao, walang himala, nagkaroon ng himala. Ang bulag ay nakakita. Ang bingi ay nakarinig. Ang pilay ay nakalakad. Amen. Ang lumpo ay nakalakad. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang babaeng 12 taong inaagasan, lumapit siya sa lahat ng mga manggagamot. Hindi napagaling ito ng mga betiko, ng mga albularyo, ng mga tawas, ng mga bulong. Hindi ito napagaling. Walang ibang nagpagaling sa kanya kundi ang ating Panginoon Diyos ngayong umaga. Ikaw ngayong umaga, kapag nagkakasakit ba ang iyong anak, kapag nagkakasakit ka ba, kapag nagkakasakit ba ang ating asawa, kanino ka lumalapit? Doon sa albularyo? Doon sa mediko? Abay, magbago ka na. Kung ikaw ay mananampalataya, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, magtiwala ka sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, aklat ng Colossus chapter 3, verse 23, ano man ang inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pangalan ni Hesus. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, may hirong himala. Hindi po totoo yung sinabi ni Nora Honor na walang himala. May hirong himala sa mga taong gumagawa. Amen? Mayroong himala sa mga taong kumikilos. Mayroong himala sa mga taong nagpupursige sa kanilang buhay. Walang himala sa mga taong tamad. Walang himala sa mga taong naghihintay lamang ng patak ng ulan. Amen? Kung nais natin ng himala, huwag nating pahintulutang manatili tayong nakagapos. Huwag nating pahintulutang manatili tayong nakakulong sa ating pong kaisipan. Dawakan mo ang iyong pananaw na isang araw muli kang palalakasin ng Diyos, muli kang gagamitin ng Diyos, muli kang ibabangon ng Diyos, bagamat ikaw ay bagsak sa oras na ito. Amen? At ang iyong prayer, Lord, pag uwi ko sa amin, doon sa lugar ng Pilipinas, muli mo akong gagamitin. Kung ikaw ay nandito sa Pilipinas, Lord, pagpunta ko ng ibang bansa, doon mo rin ako gagamitin. Amen? Sa lahat ng lugar, kung nasan man tayo ngayon, pwede kang maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Kung pahihintulutan lamang natin, mga kapatid, na maraming Kristiyano nakakakita. Physically, nakakakita tayo, pero tila baga para tayong bulag. Pagpasok mo ng simbahan, wala kang pakialam, wala kang nakikita. Kahit ang pastor ay announcement, mga kapatid, ito ang ating gagawin, announcement, mga kapatid, hindi ka naman bingi, pero nagbibingi-bingihan ka. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Announcement, mga kapatid, meron tayong lakad, hindi ka naman lumpo, pero ayaw mong sumama. Mga kapatid, malapit ang bumalik ang Panginoon Diyos. Kailan natin ibibigay ang buhay natin para sa Diyos? Maraming taong gusto maglingkod sa Panginoon. Sabi ng matanda, Lord, mga pastor, gusto ko pa sana maglingkod sa Panginoon. Kaya lang, hindi na po ako nakakalakad. Ayun, hindi ka na nga nakakalakad. Kasi nung bata ka pa, ayaw mong gumawa. Nung pumunta ako ng ospital, sabi ko doon sa akin pinag-pray, alam mo ba tatay, saka lang lumalapit ang tao sa Diyos kapag kasi meron ng karamdaman. Pag wala ng sakit, nakakalimutan na ang Diyos. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pinatunayan ng Diyos na merong himala. Ang bulag ay nakakita, ang pilay ay nakalakad, ang lumpo ay nakalakad, ang bingi ay nakarinig. Ang 12 taong inaagasan na kahit saan sa lumapit na magagamot ay hindi siya napagaling, pinagaling siya ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Tila baga ngayong umaga, ang iniisip mo, parang walang himala. Para lang yan, dinadaya lang tayo ng ating kaisipan, merong himala sa Diyos. Kung ikaw lamang ay magpapatuloy, kung ikaw lamang ay patuloy na sasamba, kung ikaw lamang ay patuloy na magpupuri sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi mo pwedeng mabilisan na kunin ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos. Kung nais nating maranasan ang pagkilos ng Diyos, ang himala ng Diyos, makalaya tayo mula sa pagkagapos, makakita tayo ng katotohanan. Subukan mong dumalo para sa gawain ng Diyos. Amen? Subukan mong dumalo para sa gawain ng Diyos. Mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos, ang himala ng Diyos, ang dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Marahil ang iyong pamilya ang ngayong umagay magulo. May himala ang Diyos. Pwedeng baguhin ng Diyos yan. Pwedeng ayusin ng Diyos yan. Paano mangyayari?
Kailangan mong magpatuloy sa Diyos. Kailangan mong maglingkod sa Diyos. Amen? Ang sinasabi ng mga yan tao yan, si Brother Jolan, hindi na magbabago yan, si Raul yan. Drug addict yan. Magulo yan, pag nalalasing, nang aawa yan. Noong araw yon. Pero may himala nga ang Diyos eh. May himala ang Diyos. Yung babaeng yan, nagkasala ng immoral, pumatol kay ganito, pumatol kay ganyan. Bakit hindi na bababaguhin ng Diyos yan? Masyado kayong judgmental. Ang Diyos ay kayang-kayang maghimala. Ang Diyos ay kayang-kayang magbago sa mga tao nagpupursige sa kanilang buhay. Amen? Hallelujah. At saan man tayo makarating mga kapatid, lagi nating tatandaan, kahit ang Diyos ay kinakalimutan mo, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa iyo. Kahit ang Diyos ay inaayawan mo, ang Diyos hindi kanya inaayawan. Kahit ang Diyos ay sinusukuan mo, ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Amen? Salamat sa Diyos na ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay hindi sumusuko sa atin. Ito ang dakilang himala ng Diyos. Kaya hanggang ngayon nakakapagpatuloy tayo. Hanggang ngayon nakakadalo tayo. Hanggang ngayon nakakapagpuri tayo. Hanggang ngayon nakakasamba tayo. Bakit? Sapagkat hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag mong susukuan ng paglilingkod sa Diyos. At kung hindi mo pa nasubukan paglingkuran ng Diyos, nang tuloy-tuloy mga kapatid, ini-encourage ko po kayo, magpatuloy na kayo sa gawain ng Diyos. Kailan mo pa gagawing maglingkod sa Diyos kapag hindi ka na nakakalakad? Kailan mo pa gagawing maglingkod sa Diyos kapag hindi ka na nakakakita? Kailan mo ka pa makikinig ng salita ng Diyos kapag hindi ka na nakakarinig? Ang sabi ng aklat ng Amos chapter 8, darating ang araw na ang tao ay magugutom at mauuhaw, hindi dahil sila ay magugutom dahil sa pagkain, hindi sila dahil mauuhaw dahil sa inumin, kundi sila'y magugutom sa aking mga salita, sila'y mauuhaw sa aking mga salita. Ang sabi ng Biblia, aklat ng Amos, hahanapin nila ang mabuting balita at wala na silang masusumpungan. Darating ang araw mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hahanapin natin, wala ka nang masusumpungan. Yan ay isang hula ni Propeta Amos. Darating ang araw, hahanapin natin ang Ebanghelyo, ipagbabawal na ang salita ng Diyos, ipagbabawal ng mabuting balita, wala ka nang maririnig. Sa panahon ng pandemic, maraming Kristiyano ang natakot sapagkat maraming pastor ang hindi na nakakakilos. Sa lugar ng Saudi Arabia, bawal ang mabuting balita doon. Kaya yung ginagawa ng mga mananampalataya, pumupunit sila ng isang chapter ng Biblia. Pag napunit nila ang isang chapter, yun ay titiklopin nila ng maliit na maliit at ilalagay nila sa kanilang bunganga, ipapasok. At pag ipinasok yun, ilalagay sa ilalim ng dila. At pagpasok nila doon sa isang room, sila magkikita-kita ng mga kapwa Pilipino, magbabahagi sila ng mabuting balita. Iyon ay sa kanya dudukutin sa kanyang bibig. At pag dinukot siya sa kanyang bibig, sa kanya bubuksan ang chapter na yun. Ganon kahigpit sa isang lugar. Samantalang dito sa atin sa Pilipinas, ang dami ng mangangaral, ayaw mo pang makinig. Ang dami ng simbahan, ayaw mo pang dumalo. Amen? Ang dami ng Biblia, ayaw mo pang bumili. Mamamatay ka na lang, hindi ka nagka-Biblia. Mga kapatid, ito yung tinatawag na practical, radical na pagtuturo. Teaching and preaching every day. Na nais ng Diyos, wala po itong intensyong masakit ang damdamin. Habang may pagkakataon ka pa, gumawa ka na sa kaharian ng Diyos. Huwag mong hayaan ang inyong isip ay magapos. Huwag nating hayaan ang ating paa ay magapos. Ang ating kaisipan ay makulong ng kaaway ng Diyos. At marahil ngayong umaga ay posibleng sinasabi ng mabuting ng kaaway, huwag ka makinig dyan kay Pastor Jolan, huwag ka makinig dyan kay Pastor Jolan, si Pastor Jolan ay ganito, si Pastor Jolan ay ganyan, si Pastor Jolan ay ganito. Hindi. Lalo kang magpursige sa kaharian ng Diyos. Amen? Lalo tayong magpursige sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Panghuli. Praise God. Ang Diyos talaga nagpapahaba eh. Sabi ito, hindi pala tayo nakakulong kung marunong lamang tayong mag-isip. Amen? Hindi pala tayo nakakulong kung marunong lamang tayo mag-isip. Kung bubuksan mo lamang ang iyong isip. Hallelujah, purihin ang Diyos. Yung iba ay sabi dito ay kulang lamang sa pananampalataya. Kulang lamang sa pananampalataya, kaya sila ay hindi nakakagawa. Yung iba ay makitid lamang ang utak. Maliit lamang ang naabot ng kanyang isip. Hallelujah, kukunti lamang ang laman ng kanilang kaisipan. Kaya pala, kaya naman pala natin gawin. Amen? Kaya naman pala natin gawin. My brother and sister, ini-encourage ko po kayo.
dumalo po kayo sa gawain. Ang mga taong matitigas ang puso at nagsasabing hindi nila kailangan ng Kristo, hindi nila kailangan ng Hesus, isang araw kakailanganin mo muli ang Diyos. Isang araw kakailanganin mo ang Diyos. Kahit gaano katigas ang puso ng isang tao, isang araw tatawag ka sa Diyos. Kahit ang taong hindi naniniwala sa Diyos, isang araw tatawag siya sa Diyos. At isang araw haharap siya sa Diyos. Isang araw magbibigay sulit siya sa Diyos. At sasabihin ng Diyos, anong ginawa mo sa lupa? Alam mong mayroong palambahan, hindi ka nagsasamba. Alam mong mayroong Biblia, hindi ka nagbabasa. Alam mong dapat kayo makinig sa inyong pastor, hindi kayo nakikinig. Nais ng Diyos ngayong umaga mga kapatid, bagay totoo na tayo. Ipaalam mo sa kapitbahay mo, ipaalam mo sa kaibigan mo, ipaalam mo sa pamilya mo na ikaw ay totoong Kristiyano nang naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay totoo ng alagad ni Kristong naglilingkod sa Diyos. Na hindi ka natatakot, hindi ka nagagapos, hindi ka nakukulong ng kaaway sa isang sulok, sa isang 4 na sulok lamang. Amen? Magpursige po tayo mga kapatid ngayon pong umaga na magawa natin ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sabi dito, Matthew chapter 11, verse 29, mag-aral kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan lamang. Magaan lamang pala ang pamatok ng Diyos. Hindi pala mahirap sa mga taong may pusong sumunod. Hindi pala mahirap sa mga taong mayroong nais gawin para sa kaharian ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayon pong umaga. Kung sinabi ng Diyos, mag-aral kayo sa akin. Bakit maraming mga Kristiyano hindi na nag-aaral ng mabuting balita? Kaya yung ating kaisipan, limitado lamang. Kasi ayaw nating mag-aral ng mabuting balita. Nais ng Diyos ngayong umaga, mag-aral tayo ng mabuting balita. Katulad nito, devotional prayer every day. Sa lahat ng sumusubaybay nito, maraming salamat sa inyo. Ito ay isang tanda na lagi nating hinahanap ang Diyos. Lagi tayong uhaw, lagi tayong gutom pagdating sa salita ng ating pong Panginoon. Lahat ng mga bagay ay nagtagumpay sila dahil meron silang pananampalataya. Lahat ng bagay na sila ay nagtatagumpay, nagsimula ito sa kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili. Nagtiwala sila sa kanilang sarili, nagtiwala sila sa Diyos, pinagsama nila yun, nagtiwala sila sa Diyos, nagtiwala sila sa kanilang mga sarili. Sabi doon, faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Malaki nga ang iyong pananampalataya, hindi ka naman gumagawa, ay patay yun. Subalit yung merong maliit na pananampalataya, sila ay patuloy na gumagawa, yun ang buhay. Amen? Hallelujah. Tayo na mga bawat mananampalataya ngayon pong umaga. Nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Magpatuloy tayo sa lahat ng ating pong ginagawa. Amen? Hallelujah. Sa lahat ng mga taga San Fernando dyan, bagamat ako ay wala na dyan, nagkasama ng inyong pastor, magpatuloy kayo para sa gawain ng Diyos. Hindi kayo nagpapatuloy kay Pastor Jolan. Magpatuloy kayo para sa gawain ng Diyos. Kahit ako ay inaayawan, mahal ko kayo sa gawain ng Panginoon. Kahit ako ay sinusukuan, hindi ko kayo susukuan sa gawain ng Diyos. Amen? Ako ay nakabangon lamang dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Nagpursige at bunga ng inyong mga panalangin para sa kaharian ng Diyos. Para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi dito, hindi nakakalampas sa tinatawag na kahirapan pagsubok ay ang nagsasabing hindi ko kaya. Yun pala. Marami pala ang hindi nakakatawid, marami pala ang hindi nakakaahon pagdating sa kahirapan. Bakit kaya? Ito pala yung mga taong mahilig magsabi ng, ay, walang mangyayari. Walang mangyayari. O may mga taong talagang ayaw nilang subukan. O ayaw nilang subukan. Amen? Kaya pala ang mga tao ay nananatili sa kanilang kalagayan, dahil ayaw nilang subukan. Kung sinabi ng Pastor Sister, kaya mo yan, bibigyan kita ng outline, mag-Sunday school ka. Ay, Pastor, di ko po kaya. Ay talagang hindi mo kaya. Pero kaya ng Diyos kung susubukan mo lamang. Sapagkat sa panahon ni Moises, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Moises, Lord, hindi ko po kaya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sino ang may gawa ng iyong bibig? Sino ang may gawa ng iyong mata? Sino ang may gawa ng iyong tainga? Hindi ba't ako ang Diyos na naglikha sa iyo? Kaya walang magawa si Moises. Sumunod siya sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, sabi ni Moises, Lord, ano ang aking sasabihin kay Haring Paraon pag ako'y nadula? Ang sabi ng Diyos, hindi ikaw ang magsasalita, kundi ako ang magsasalita sa iyo. Kapag ka ikaw ay nangangaral ng mabuting balita, kahit ikaw ay hindi marunong, tuturuan ka ng Diyos. Kapag tama ang ating puso, kahit ang alam mo lamang ay John 3:16,
Kapag ibinahagi mo ito, may mga taong maliligtas. Pero yung maraming alam sa salita ng Diyos at hindi natin ito na ibahagi, sayang. At isang araw ay kakanta ka na lamang. Anong awit mo? Sayang na sayang talaga. Manghihinayang ka na lang. Dudugtungan mo pa lang, nanghihinayang ako, bakit hindi ko sana pinigilan pa ang sarili ko'y makakilala ka. Amen. Hallelujah. Nais ng Diyos ngayong pong umaga, mga kapatid. Tayo ay hindi magapos, hindi makulong ang ating kaisipan. Gusto ng Diyos, tayo ay maging nais niya na tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng tama, makapaglingkod tayo sa Diyos ng mas mabuti, makapaglingkod tayo sa Diyos ng mas maganda. Huwag kang susuko, huwag kang hihinto, huwag kang aayaw, huwag kang bibigay. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang magpapaala sa atin, ang Diyos ang magbibigay ng biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Magpatuloy tayo para sa kaharian ng Diyos. Huwag kang bibigay, lalo ka magpapatuloy para sa gawain. Huwag mong hayaang ikaw ay nakagapos, huwag mong hayaang ikaw ay nakakulong, huwag mong hayaang pigilan ka ng kaaway, bagkos lalo ka magpupursige, magpapatuloy para sa gawain ng Diyos. Amen. Kahit maraming pastor ang ako'y dinidiscourage, kahit maraming pastor ang nagsasalita ng laban sa akin, hindi ko tinitingnan yan. Ang tinitingnan ko yung himala ng Diyos, yung gagawin ng Diyos. Amen? Sapagkat ako'y naniniwala, ang Diyos ay Diyos ng himala, ang Diyos ay Diyos ng kalakasan, ang Diyos ay Diyos ng pagpapala sa mga taong patuloy na gumagawa para sa Kanyang kaharian. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Mga kapatid, nagkasala ka man, bumagsak ka man, nagpalpa ka man, nagkasala ka man sa unang chapter ng buhay mo, may pangalawang chapter pa tayo. Amen? May pangalawang chapter pa tayo. Maalala natin si Apostol Pablo sa mga unang chapter, talagang grabe ang kanyang ginagawa sa mga mananampalataya. Sa unang mga chapter, nagkamali siya, pumalpak siya, sumablay siya, nagkasala siya, pero yung mga sumunod na chapter, inayos ng Diyos ang buhay niya. At ganun din tayo bilang mananampalataya. Sumasabay man tayo, pumapalpak man tayo, naiikulong man ang kaaway ang ating isip, na igagapos man ang kaaway ang ating mga paa, hindi tayo papayag yan isang araw. Muli tayong makakalaya at tayo magpupursige para sa gawain ng Diyos. Amen? Para sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayon pong umaga. Ang hindi nakakalagpas sa mga pagsubok at mga kahirapan ay ang mga tao nagsasabing, hindi ko kaya. Wala akong magagawa. Hindi po totoo yun. Kaya nga merong kanta eh. Ano yung kanta? Parang di ko yata kaya. Yung unang lyrics. Pero sa bandang huli, ano yung lyrics? Ay aking kakayanin. Ha? Kayanin mo, kapatid. Kayanin mo. Yung problema mo, parang hindi mo kaya. Yung ating suliranin, parang hindi natin kaya. Yung pinagdadaanan natin pagsubok, parang hindi natin kaya. Umawit ka na lang at sabihin mo, ay aking kakayanin. Amen? Katulong ang aking Diyos ay aking kakayanin. Katulong ang aking Diyos ay aking gagawin. Amen? Pastor, bagamat hindi ko kaya, pero kakayanin ko na lang. Bakit? Dahil ako'y naniniwala ang Diyos ang aking katulong. Ang Diyos ang aking katuang. Ang Diyos ang aking partner. Ang Diyos ang aking kasama. Ang sabi ng Biblia, Pastor Jolan, kahit saan ka pumuntang lugar, ang bawat tatapakan ng iyong paa ay ibibigay ko sa iyo. Amen? Hallelujah. Praise God, purihin ang Diyos. Yung bawat tatapakan ng ating paa ay ibibigay ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, Pastor Jolan, ang bawat papatungan ng iyong kamay ay aking pagpapalain. Praise God, purihin ang Panginoon Diyos. Ang bawat papatungan ng ating mga kamay bilang mananampalataya, pagpapalain ng Diyos. Amen? Mula sa kahirapan, pwede kang hanguin ng Panginoon. Paano ito mangyayari? Kung tayo lamang ay magpupursige, lalawakan natin ang ating pananaw, lalawakan natin ang ating isip, lalakihan natin ang ating pagtitiwala, lalakihan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang taong merong malaking pananampalataya sa Diyos, yan ang merong malaking magagawa sa kaharian ng Diyos. Subalit ang merong maliit na pananampalataya, kahit yan ay maliit, kapag yan ay pinagamit mo sa Diyos, lalakihan. Lalakihan. Huwag nating pahintulutan tayo ay magapos. Huwag nating pahintulutan tayo ay makulong. Mental prison. Huwag nating pahintulutan ang ating kaisipan ay nakakulong. Amen? Kundi bagkos, tayo ay magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Lagi tayong umasa na may gagawin ng Diyos.
May gagawin ng Diyos. Pag nakita mo yung malaking problema sa isipin mo, may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Kapag meron kang mabigat na karamdaman, meron kang sakit, sabihin mo, may gagawin ng Diyos. Naniniwala akong pagagalingin ako ng Diyos. Sumasampalataya akong pagagalingin ako ng Diyos. Amen? Kapag nakita mo ang iyong business ay tila baga walang namimili, tila baga babagsak na, may gagawin ng Diyos. Maghihimala ang Diyos. Magpapadala siya ng maraming customer. Amen? Magpapadala siya ng maraming mamimili. At hindi lamang magdadala siya ng maraming mamimili, magsasama pa sila. Amen? Hallelujah. Pag hugot mo ng kaha mo, dati nasanay kang ang laman ng kaha mo yung 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. Pag hugot mo ng kaha mo, ang natitira na lamang, uy, 3,000 na lang to ah. Ano ang gagawin mo? Ilihans ng kamay mo. Patungan mo ng kamay, sabihin mo, Lord, mula sa 3,000 ito, Panginoon, pagpapalain mo ito, pararamihin mo ito, Lord. Bigyan mo ako ng kaisipan, paano ko ito pararamihin, Panginoon. O God, bibigyan ka ng Diyos ng kaisipan. At tuturuan ka ng Diyos. Sasabihin ng Diyos, ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo. Huwag mong gagawin yan, ito ang gagawin mo. Huwag mong gagawin yan, ito ang gagawin mo. Tapos. Amen? Mayroong himala sa Diyos. Hallelujah. Faith moves the hand of God. Habang tayo ay gumagawa, yung ating pong pananampalataya, lumalakad ang kamay ng Diyos. Amen? Lumalakad ang kamay ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kapag tama ang ating gagawin, sasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Kapag nanghihina ka, lagi mong tatandaan, mayroon Diyos na nagpapalakas. Mayroon Diyos na nagpapalakas. Kapag wala ka ng maisaing, sabihin mo, Lord, wala na po kaming maisaing. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ano gagawin mo? Mag-pray ka sa Diyos. Lord, aawit kang, kailangan ko'y ikaw. Di ba? Awit ka na sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Help me, Lord. Tulungan niyo po ako. Mabigat ang pinagdadaanan ko po ngayon, Lord. Wala akong ibang tanggulan, wala akong ibang kakampi. Ikaw ang aking Diyos na buhay na makakagawa ng lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Miracle ay, sabi doon, maghihimala ang Diyos. Hindi ko kaya, subalit, binigyan tayo ng Diyos ng hindi katakutan, kundi kapangyarihan. Take note. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, hindi katakutan. Hindi po yung bato na ninulubod ni Darna, yung Darna. Hindi ganon. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Yun ang isang benepisyo sa atin. Yun ang ating benefits. Magmula na tayo sumampalataya sa Diyos, nakakilala sa Diyos, ibinilang na anak ng Diyos, ibinilang na kaibigan ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya pag meron kang karamdaman, pwedeng hindi mo natawagan ang iyong pastor. Nasasabing, Pastor, punta ka nga po dito, pag-pray nyo nga po ako, Pastor. Pastor, ang aking anak, meron pong sakit, ipag-pray mo nga, Pastor. Pastor, ang aking tatay, meron pong sakit, ipag-pray mo nga, Pastor. Mali. Ikaw mismo ang mag-pray sa kanya. Subukan mo ang iyong pananampalataya. Patungan mo siya ng kamay. Ang sabi ng Biblia, ang bawat papatungan ng inyong kamay ay aking pagpapalain. Ang bawat papatungan ng inyong kamay ay aking pagagalingin. Ikaw mismo, mananampalataya. Lalo higit kung malayo ang iyong pastor. Huwag mo nang abalahin yung pastor. Ikaw mismo mag-pray sa kanya para mapatunayan mo na ang Diyos mo ay buhay. Pangalawa, para mapatunayan mo sa iyong mga kamag-anak na talagang ikaw ay binago na ng Diyos. Amen? Ikaw mismo, tayo mismo ang mag-pray sa kanila. Lumalakad ang kamay ng Diyos kung meron po tayong pananampalataya na ito ay magagawa ng Diyos. Faith moves the believer into action. Yan. Lagi kang mangarap na gumawa para sa kaharian ng Diyos. Matatapos na po ako. Lagi tayong mangarap na may magagawa ang Diyos natin. Huwag mong lilimitahan ang kapasidad ng Diyos. Huwag mong lilimitahan. Ang mga bagay na imposible ay posible sa Diyos. Posible sa Diyos. Nakarating ako ng iba't ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Nakarating ako ng Mindanao from Samar. Wala akong pera kahit piso. Nakarating ako ng Mindanao. Ano yung paano nangyari? Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen? Kahit gaano kabigat ang ating pong karamdaman, kahit gaano kabigat ang ating pagsubok, kahit gaano kabigat ang ating mga problema sa buhay, kung tayo lamang ay patuloy na lalapit, magtitiwala sa Diyos, aasa sa Diyos, lalakihan natin ang ating pananampalataya. Mayroon Diyos na gagawa ng dakilang bagay. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Amen? Kahit gaano pa kagaling ang doktor, ang Diyos ang tunay nating mga magagamot. Hallelujah, purihin ang Panginoon God.
Glory to God, Jesus. I worship you, Lord God, my King, my Savior. Hallelujah. Sabi dito, kahulihan, habang tayo ay gumagawa, yung pong ating paglago. Amen? Hallelujah. Paglagong spiritual, tayo ay lalago at yung tinatawag na yung pong accomplishment. Matatapos natin ang ating pong mga ginagawa. Pag tayo ay tuluyang nagtiwala sa Diyos, pag tayo ay tuluyang umasa sa Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayong pong umaga. Sabi dito, yung tinatawag na binigyan tayo ng Diyos ng natural power. Na hindi natin nakukuha ng araw yun. Ang power natin ng araw sa kilikili lang. Diba? Ang power natin ng araw sa kilikili lang. Pero ngayon, dahil naniwala tayo sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, meron na tayong kapangyarihan. Magpalayas ng demonyo, magpalayas ng kapitbahay, ng masasamang espiritu. Amen? Hallelujah. Pinapatawa ko lang kayo sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Masyado kayong seryoso. Subalit, ang Diyos ay seryoso sa atin ngayong umaga. Amen? Lakihan mo ang iyong pananaw, lakihan mo ang iyong paniniwala, lakihan mo ang iyong pananampalataya. Sapagkat kapag ito'y nilawakan natin, malawak ang ating magagawa, malawak ang ating matatrabaho. Amen? Hallelujah. Purihin ng Diyos. At lagi nating ipag-pray mga kapatid. Ngayong umaga, lagi tayong gumawa para sa kaharian ng Diyos. Hindi lagi natin kailangan ng himala. Minsan kailangan natin gumawa lang ng gumawa eh. Ito'y pinagsasama-sama, nagdudugtong-dugtong hanggang naabot natin ang mga pangarap natin. Kung meron kang pinakamagandang plano sa buhay, kung meron kang pinakamagandang pangarap sa buhay, ang sabi ng Biblia, mas maganda ang plano ng Diyos, mas maganda ang gagawin ng Diyos kaysa sa iniisip natin. At hindi tayo mananatili sa ating kalagayan. Marahil ngayong umaga tayo ay tinatawanan ng iba. Isang araw tayo naman ang tatawa sa kanila. Aklat ng Mikas, Kapitulo 7, talatang 10, ang sabi ng Biblia, bakit ninyo ako pinagtatawanan kayong aking mga kaaway? Kung ako man ay nagkasala, kung ako man ay bumagsak, hihintayin kong ako'y ipagtanggol ng aking Diyos na buhay. Sapagkat darating na ang araw na ang kanyang pagliligtas, ako'y kanyang palalakasin, ako'y kanyang sasagipin. Nangyari yan kay Propeta Mikas. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya. Mga kapatid, huwag tayong makulong ng kaaway. Huwag tayong makulong ng kaaway. Huwag nating pahintulutan na tayo magapos ng kaaway. Bagkos, lalo tayong gumawa, lalo tayong kumilos, lalo tayong magpursigi, lalo nating ipakita sa Diyos ang ating katapatan. Lalo nating ipakita sa Diyos lahat ng nakatanggap ng kagalingan. Sabihin mo, Lord, hallelujah, mula sa araw na ito, Panginoon, ako'y magpupursige na. Ako'y magsisikap na, Panginoon, kahit ako'y nahihirapan, kahit malayo ang lugar, ako ay datalo, ako ay aatin para sa iyong gawain. Ako'y magpapasalamat sa iyo, ako ay aawit sa iyo. Lord, tulungan niyo po akong makarating sa iyong panambahan. Amen. Sana ito ang ating ninanasa. Sana ito ang ating desire ng ating puso. Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay makapagpatuloy para sa kanyang ubasan. Para sa kanyang gawain. Amen. Sabi mo, Lord, hallelujah, Lord, bigyan niyo po ako ng maraming customer kung ako ay nagtatrabaho. Sabi, Lord, bigyan niyo po ako ng maraming customer, Panginoon. Magligtas ka ng maraming customer. Araw-araw. Lagi mo siyang araw-araw inuhod sa Diyos. Sabi mo, Lord, tulungan niyo po ako. Kailangan ko ng maraming customer. Kung ikaw ay mayroong business, kung ikaw ay mayroong karamdaman, sabi mo, Lord, ako'y umaasa. Hindi man ngayon, pero ako'y umaasa na ako'y bibigyan mo ng kompletong kagalingan, complete healing in the name of Jesus. Huwag mong hayaang dayain ka ng demonyo na sasabihin sa'yo ng demonyo, hindi ka nagagaling, hindi ka nagagaling, hindi ka nagagaling. Hindi totoo yan. Ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. Ang Diyos ang mag-iingat sa'yo. Ang Diyos ang hahawak sa'yo. Ang Diyos ang magliligtas sa'yo. Ang sabi ng Diyos, anak, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kahit saan ka pumunta. Kasama mo ako. Amen. Kasama natin ang Diyos. Hindi kaming mga pastor ipinadala ng Diyos sa isang bayan para kami ipatayin. Ipinadala kami ng Diyos sa isang bayan para pagpalain. Amen? Para pagpalain. Yan ang lagi mong iisipin. Lord, tulungan niyo po akong magawa ko ang ayon sa iyong kalooban. Sapagkat ito ang nais ng Diyos. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Kung mayroon po kayong prayer request, mga kapatid, ngayon po umaga, tayo po ay aawit sa ating pong Panginoon Diyos.
Kung meron po kayong prayer request ay i-message niyo po ako para ating makipag-pray ngayong pong umaga. Ano ang ating pong prayer request? Sino ito? Anak at Balugan. Anong Anak ni Brother Gilbert. anak ni Brother Gilbert? Ano ang kanyang prayer? Amen. Tayo po ay magpipray. Sa lahat po ng naaabot ng live streaming na ito, kung meron po kayong prayer request, ay lagi nyo pong i-comment sa baba sapagkat araw-araw namin binabasa yan kung meron po kayong mga prayer request. Yung tito ni Sister Charis. Sister Charis, aking panalangin ang iyong tito ay gumaling sa kanyang karamdaman. At ipagpipray din natin si Brother Gilbert ng Katbalogan, Samar. Ang kanyang anak ay may simpleng karamdaman lamang, inuubo. Ito ang kanilang first baby. At si Sister Erica, ang kompletong kagalingan ni Sister Erica, complete healing. Sila ngayon ay nasa Lucena City. At patuloy din nating ipag-pray si panalangin kay patuloy natin ipag-pray yung kay Sister Lorna Galang, yung kanyang kamag-anak na mayroong karamdaman. Yan, salamat sa Panginoon. At ganoon din ang tuluyang kagalingan ng bawat mayroong karamdaman ng bawat mga mananampalataya ngayong umaga. Magpipray na po tayo. Ito lang ba yun? Kay Sister Erica, siya ay nasa MR. Mag-MR. Okay, sila ay pupunta ng Batangas ngayong araw na ito. Kaya ang panalangin natin, patuloy silang pagalingin, ingatan ng Diyos. Sige, tayo po ay magpipray ngayong umaga. Hallelujah. Pag-pray na tayo. Lord, salamat po o Diyos ngayong umaga sa buhay ng bawat kapatiran, Panginoon, na kung saan nandoon sila sa kanilang karamdaman. Ang kamag-anak na Sister Lorna Galang, hindi ko man sila maaabot, subalit abot mo siya ng mapagpalang kamay, Panginoon. Ano man ang kanyang karamdaman, bigyan mo siya ng complete healing, complete na kagalingan, Panginoon, o God. Ganon din, o Diyos, ang kamag-anak ni Sister Charis, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan, pagpalain, at aking dalangin ilayo sa anumang uri ng karamdaman, bigyan mo ng kagalingan, Panginoon. Ganon din ang anak ni Brother Gilbert sa lugar ng Katbalogan City, Panginoon, ng kanilang first baby na si Rainier. Lord, dalangin ko, o Diyos, ang naman kanya mula ulo hanggang sa kanyang talampakan, bigyan mo ng kumpletong kagalingan, o Diyos, ngayon pong umaga. At dalangin namin, Panginoon, o God, sa lahat ng mga si Sister Erica, nasa Lucena City, Panginoon, o God. Dalangin ko po ang kanyang complete healing na maging maayos ang kanyang resulta ng kanyang scam, Panginoon. At aking dalangin, Panginoon, na patuloy kang gumawa, kumilos sa buhay ni Sister Erica, kasama ang kanyang buong pamilya. Pinagpipray ko mag-asawa ito ni na Brother Banjo at si na Brother Janjan, Sister Maymay, Panginoon, bilang aming katuang sa lugar na ito ng Quezon, Panginoon. Dalangin ko rin dakin ng Diyos ang mga OFW, Panginoon, kina Sister Renila, kina Sister Elena Camposano, patuloy niyo po silang ingatan ng kagalak at kasiyahan, Panginoon. Salamat po sa mga nanay na patuloy na ating pong mga kapatiran sumusuporta para sa iyong gawain. Dahil ko, Panginoon, ng iyong pagkilos, gabay sa kanila pong buhay bilang mga mananampalataya, o Diyos. Ganon din sa pamilya Chua, Panginoon, kay sina Sister Bing, sina Sister Jengjeng, sina Brother Junjun, o God, Brother Edward, Panginoon. Hindi man sila nakakapanood sa oras na ito, pero ang aking panalangin, Panginoon, ang iyong pong pagsama, pagkilos sa buong pamilya na ito, Panginoon, God. Ganon din, Panginoon, ang bawat mga pastor, Panginoon, God, sa iba't ibang bayan, iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din ang mga OFW, Panginoon, ang bawat mga manggagawa. Kung meron man silang project, ikaw ang manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang malayang kumilos. At ang aking panalangin, O God, ngayon pong umaga, ay patuloy kang gumawa. Ganon din sa buhay ni Brother Arnold Galanza, Panginoon, nasa lugar ng Dumaguete City. Patuloy mong ingatan siya sa kanyang pagtatrabaho. Ganon din ang kanyang mga anak, ganon din ang kanyang asawa na nasa ibang bansa. Patuloy mong ingatan, O God, sina Brother Arnold Galanza, Panginoon, sina Akchi, sina Grace. Patuloy mong pagpalaan ng kanilang small business sa lugar ng Dumaguete City, Panginoon, O God. Ganon din, O Diyos, sina
na Brother Arvin, Sister Arlene, Panginoon o Diyos, taga Samar, taga Binyan, ay patuloy niyo pong pagpala at ingatan dakilang Diyos. Ganon din ang si Brother Ramil Tumarsi, Panginoon. Makakilala siya sa iyo ng tuluyan at magawa niyang paglingkuran ka, dakilang Diyos ngayon pong umaga. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ng mambadal sa mga dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, ang pamilya ni na Pastora Melody, patuloy niyo po siyang ingatan sa lugar ng Tokyo, Japan. Patuloy niyo po siyang ingatan ang kanyang ministry. Pagpalain mo po, Panginoon, O Diyos, ang kanilang ministry. Ganun din, O Diyos, ang buhay ng bawat isa. Ganun din, Panginoon, aking dalangin, Panginoon, O God, ngayon pong umaga, ang aking pong buong pamilya. Ikaw po ang magpala, ikaw po ang mag-ingat, ikaw ang maggabay, Panginoon, lalo higit ngayon po ay pasok ka na. Ikaw po ang magpala, O Diyos, sa iyong lingkod, Panginoon. Lord, gumamit ka ng mga tao, O Diyos, kailangan namin ng maraming medisina sa lugar na ito ng Quezon upang kami makapagmisyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, ngayon pong umaga. Ikaw ang sumama, dakilang Diyos. Ikaw ang magpala, tuloy kang kumilos, patuloy kang gumawa ng mga dakilang bagay, O God. Pinupuri ka namin sa umagang ito at pinapasalamatan, O Diyos, sa mas makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. ng pasasalamat. Oh God, hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Amen. Maraming salamat din po sa inyo. Meron po kayong mga prayer request. Salamat sa mga anak ng Diyos ngayong umaga. Ano man po ang inyong trabaho, patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Saan man po ang inyong mga trabaho ngayong umaga. Sa ano man po ang ating fellowship, patuloy po kayong maglingkod sa Diyos. Patuloy kayong ingatan ng Diyos. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos ay laging sumaatin. Huwag po nating pahintulutan at ang ating isip ay nakakulong, ang ating paa ay nakagapos, kundi lagi tayong malayang gumawa para sa gawain ng Diyos. Ang pagkilos ng Diyos, ang pagsama ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay laging sumaatin. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. God bless.